Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-utos na po yung Palasyo Malacanang para habulin yung mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa medical condition ng ating Pangulong Bongbong na ginawa ng alam na ninyo kung sino, mga DDS influencers po, yung Bungi, si Jason Sa, si Bobby Tiglao, si Tio Moreno, halos lahat sila, si Badoy, sabay-sabay na nagpakalat po kahapon. Gaya ito po, tama ito, magsasagawa ng mga kababayan yung National Bureau of Investigation ng pag-iimbestiga. Ito yung balita ng abogado PH. The National Bureau of Investigation is probing the fake medical results, supposedly detailing President Ferdinand Marcos Jr.'s condition to find out who is behind its spread on social media in other channels. Tapos sabay-sabay sila, mga kababayan na nag-delete ng kanilang mga post. Ina-screenshot na po mga kababayan. Di ba? Kakasuhan sila po mga kababayan. Ito Palace Blast spread of bogus medical report on Marcos warns of legal action. Ito pa. Yung Philippine National Police anti-cybercrime groups is now investigating a document circulating online that supposedly show President Ferdinand Marcos Jr.'s medical test results. Sabi po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates, this is really disrespectful, insensitive, and gross violation of the law. This must be looked into because it is clearly aimed at misleading the public. Sabi po ni Nartates, both the PCO in the St. Luke's Medical Center, the logo of which was seen on the circulating fake document, earlier said the test results were false. Ito yung mga pinakalat nila ni Jason Sa, pati ni Bobby Tiglao. May logo pa ng St. Luke's. Piki mga kababayan. Yung ating Pangulo naglalaro pa sa nakikipaglaro sa kanyang aso. Ito yung pinakalat ni Jason Sa, mga kababayan, St. Luke's Medical Center. Sinasabi niya, his acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Pagkatapos, bigla niyang dinilit, screenshot na po. Ayan yung post niya. Na-screenshot na, mga kababayan. Ito din yung Bungi. Mga kababayan, si Sir Jack Argota, yun yung post niya. Pina-enhance ko kay ChatGPT, di ko kasi babasa. Ano sa inyo dito? Sa pagkaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang bitlog si BBM na kailangang tanggalin. Kaya sabi ni Romeo TV, Sir Jack, bakit mo ito binura? Buti matulin ang kamay ko sa pag-screenshot. Tapos kayo ngayon. Matindi po yung mga pinapakalat nila na mga fake news. Yan Sino nagpakalat nito? Yan Bibs Villarreal. Disamparado. Kumusta na kaya si BBM? O baka magalit na naman mga loyalista. Bakit ayaw nyo kasi sabihin ang totoong kondisyon niya? Yan ang mga pinaggagawa nila mga kababayan. Ganon kasama ang mga ugali niyan. Wishing ill sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Abang tayo, ang wish natin kay Digong ay humaba pang masyado. Humaba pang lalo ang kanyang buhay. Ano na niya, Mr. Maravillas, yung latest kay Digong? Ito yung latest kay Digong, mga kababayan. Duterte Camp 6 reversal of ICC ruling on continued detention. Yan ang panibagong petisyon ni Kaufman. Sabi ni Sara Duterte, di man nila papalitan, di man nila sisibakin si Kaufman, tuloy siya sa pagkobra ng 150 million daw. Ang sabi sa mga kumakalat na balita, 150 million yung attorney's fee ng kanyang team. Di tuloy kasi hindi man sinibak. Although ang sabi ni Sara, may mga nagre-request niya, inihingi na palitan na si Kaufman kasi hindi na nanalo. Ang mga petition laging reject
O ngayon, may petition na naman na bago. Malamang reject uli. Reversal na po. Yan o. Reversal ng continued decision ng ICC. Detention pala. Kaya sabi dito mga kababayan sa 6 na pahinang notice submitted to the ICC Appeals Chamber, Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman made the defense appeal. The pre-trial chamber committed an error of law and of fact when it refused without proper motivation to consider a medical report provided by a defense neurologist and neuropsychologist medical report in Annex A to the defense observation. Sabi po ng kanyang defense counsel. Rehas na naman po yung argumento. Walang bagong argumento si Kaufman. Sabi nga ng mga observers, parang ginagawa ni Kaufman para lang may performance siya, may trabaho na ginagawa. Kasi pag wala siyang ginagawa, malamang si Baki na talaga siya. Kaya lang, wala man mga bagong argumento paulit-ulit. Kung walang bagong argumento paulit-ulit yung sinasite niya na rason, malamang parehas din ang magiging desisyon ng mga judges, denied. Di ba po? Yan parehas lang. Rehash. Kaufman argued that in refusing to consider the report, the pre-trial chamber failed in its duty to assess whether there exist changed circumstances that would in turn affect the necessity of detention. Fit nga to stand trial, tumakbo nga na mayor. At ang sabi ni Sara sa mga interview sa kanya sa The Hague, ayos niya. Kumusta niya, sabi ng vlogger na tumitiba sa revenue. Kumusta niya si Tatay Digong? Ayos niya, sabi ni Sara. At si Sara, hindi naniniwala na yung mga interviews, mga kababayan sa kanya, mga pronouncement niya, hindi siya naniniwala na nakakaapekto sa mga desisyon ng mga judges. Maganda pa ganon. Ituloy-tuloy mo yung interview. Lalo yung sinabi mo na bias yung ICC. Banatan mo na ng balatan mo yung ICC. At sabihin mo, hindi lang sila bias, talagang sila. Walang mga kakwenta-kwentang mga judges. Ulitin mo yung sinabi mong political court. I-accuse mo pa na sabihin mo kangaroo court ang ICC. Maganda magiging epekto niya. Tuloy mo lang yung pagsasalita. Yan sabi rito. The medical report is highly relevant to the assessment of Mr. Duterte's continuing detention, sabi po ng kanyang abogado. It was commissioned specifically for the purpose of assessing Mr. Duterte's ability to articulate Article 58(1)(b) risk in light of his health and took into careful consideration the reports provided by the panel of experts themselves constituting a new fact, sabi po sa document na sinubmit ni Kaufman. Ang kulit po ni Kaufman, sabi ng mga medical experts na independent, hindi yung galing sa inyo. Kasi sinong maniniwala ng galing sa inyo? Siyempre, biased yun. Dapat yung pinili ng mga judges. Kasi unang-una, yung mga judges, wala mang interest po yan, kundi administration of justice. Wala man interest yan sa politika. Wala man yan kinikilalang sino man. Ang mga judges ng ICC, tinitingnan ebidensya. Kaya lang, pinulitika ninyo Lalo si Sara, pinulitika ninyo. Kung dyan kayo masaya sa inyong paniwala, di okay. Kaya lang, malamang sa malamang, reject na naman. O, diba? But anyway, ang importante dyan, nakakubra ka. Yan ang importante dyan, nakubra ang attorney's fee. Kasi sabi ni Kaufman, the pre-trial chamber's disregard niya of the medical report constitute a factual error. The defense likewise claimed
that the pre-trial chamber also committed a legal error when it refused to engage with the uncontested content of the medical report in the defense arguments. Sabi ni Kaufman sa kanyang statement, yung pre-trial chamber's sole basis niya for dismissing the medical report kasi out of hand was that it had been proffered by a party to the proceedings. To categorically disregard niya a party submissions, to say nothing of objective medical evidence supplied by leading professionals in good standing, it is in effect the rejection of a suspect's right to a fair hearing. Sabi po ng defense, hindi nga pwede yung galing sa inyo. Kasi siyempre, paanong paniwalaan yon? Sabihin pang professional, kliyente niya yun eh. Kailangan independent siya, hindi galing mismo sa inyo para credible ang anumang findings. Sabi ng mga medical experts na nag-examine, fit to stand trial. Malinaw yung isip ni Digong. Sige nga ang pangumusta sa mga kaganapan sa ating bansa, lalo sa Davao. Yan mismo yung kwento ni Sara. So, kinoroborate ni Sara yung medical findings ng mga eksperto, independent experts. Kaya hindi maaari na paniwalaan yung galing sa inyo. O, diba? So, sabi dito sa balita, apart from this, they also argued that if the pre-trial chamber felt unable to rely on submissions or evidence presented by a party to the proceedings, then it should have granted the defense prior request that the court-appointed panel of experts issue a report on Duterte's current ability. With this, the defense sought the reversal of the ICC pre-trial chamber one's decision requesting the immediate interim release of the former president under the terms and conditions preferred by the state party identified in the first instance. Hindi pagbibigyan yung interim release kasi siguradong di na yan dyan babalik. At yung impluensya ni Digong, makikita mo sa mga galaw ng kanyang mga supporter. Sa Cebu nga, may parali si Sara Duterte. Habang nandun siya sa Dahig, yung kanyang mga minion, si dating Congressman Mike Defensor, pa-motorcade. Hinarang po ng mga pulis. Galit si Mike Defensor. Gusto kasi ipaya yung ating Pangulong Bongbong sa mga ASEAN leaders na may meeting sa Cebu. Inarang ng mga pulis. Galit na galit po. O ito Kailangan daw may mahuli. Tapos daw yung rally ngayon ha. Ayan, nandito kami lahat. Ayan si Mike Defensor. Inarang daw sila. Tapos na yung aming rally. Pero nagulat kami, nag-disperse na nagsama-sama. Ngayon ayaw daw pumayag na walang mahuli. Diyan na yung mga pulis na yun. Si Jun Abinis daw. Ayan, may kinuha daw ng isang motor. Yung isa sa mga organizer, inuli. Nandito kami ngayon. Kinumpis kayo mga motorcycle. In-impound. Colonel, ano nangyari? Ba't may kinuha? Wala, obstruction of traffic lang naman yan. Huwag hulihin, magsabihan lang. Huwag hulihin. Tapos na nga eh. Hindi ko maintindihan ba't kailangan pa gumawa ng gulo. Kailangan pa daw gumawa ng gulo. Sila yun ang gugulo. Dumayo dyan. Ayan, ang dami oh. Ano ba? Kayo yung dumayo dyan. Ayan, saan yung inuli? May okasyon dyan sa Cebu? Pinag-uuli mga kababayan. Tapos na ho kami ha. Hindi na, wala na kaming ginagawa. Ayan martialo na daw sa Cebu. Yan ang akusasyon nila. Kala ko ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader? So pag ang tingin ninyo, martialo na, ang ibig sabihin niyan, mali yung sinasabi ninyo. Hindi na weak leader, strong leader na. Itong mga pinagagawa ninyo, lalo ninyong dinidiin si Digong. Bakit? Pinapakita lang ninyo, may impluensya pa si Digong.
At si Sara kahit nasa nasa dahig, gumagalaw yung kanyang mga galamay dito. You see? Patunay, dapat hindi pagbigyan ang interim release kay Digong. Ito mga pinagagawa ninyo. Yan galit na galit siya, no? Si Mike Defensor. Binarikadahan ng mga pulis. Di na sila pinadaan. Ayan, Kaya walang magawa kundi mag-disperse sila, mga kababayan. Dumayo pa dyan para manggulo. Pagkatapos, ina-accuse ni Mike Defensor yung mga kapulisan. Ang mga pulis po, hindi manggugulo. Nandyan sila para sa peace in order, to serve and protect. Kayang dumayo dyan para manggulo. Hindi na kayo nakontento sa mga rallies na ginagawa ninyo sa Manila. Dumayo pa talaga kayo dyan sa Cebu. Kung saan may okasyon, di pinaguli kayo kasi obstruction kayo dyan. Di ba? May ASEAN Tourism Ministers meeting kasi sa Cebu. Kaya sumadya sila dyan para ipahiya yung ating Pangulo. Pagkatapos i-accuse ninyo na nagsisimula yung mga pulis ng gulo. Kayo yung dumayo, kung wala kayo dyan, di walang gulo. Di ba? Taga Quezon City ka, dumayo ka dyan para mag-protesta. Alam na namin yung agenda ninyo. Gusto ninyong i-destabilize ang administrasyon para puwersahin na iupo si Sara. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga masasamang gawain. Hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.